Ano ba yan? Pwede ba sa labas mo nang gawin yan? Mamaya matuluan mo ng pawis yung floor ko. Nakakadiri. Ano nga palang nangyari doon sa lakad mo kanina? Ayun. Pinaninindigan ni Christy na si Jordan nga yung tatay nung dinadala niya. Pero hindi ako naniniwala. Dahil doon sa kilos sa pananalita niya, hindi siya sigurado. Well, guess what? Nung kinausap ko rin si Jordan tungkol sa pregnancy ni Christy, sobrang defensive niya. O di silang ibig sabihin nun. Tama yung hinala natin. May posibilidad na ako ang tatay nung dinadala niya. In fairness, no, hindi ka rin pala totally useless. May pakinabang ka rin. So, now all we need to do is get our hands on that DNA test result para malaman na rin natin once and for all kung sino talaga yung tatay ng pinagbubuntis ni Chris. Perfect! Ano ba? Sinabihan ka na eh, sisipain kita dyan. Wala ba siya ibang ginawang mas sa'yo? Babe, kasi hindi ko alam paano nalaman nila yun. Pero alam niyang buntis ako. Niisip niya rin na siya yung ama ng dinadala ko. Paano niya nasagap yung balitang yan? Babe, yan din ang pinagtataka ko. Wala naman akong ibang pinagsabihan kundi si Jeff tsaka yung pamilya ko. May isa pang taong nakakaalam. Si Shaira. What if konektado sila? Paano kung nagko-communicate si Leon at si Shaira? Eh, Pwedeng magkakilala yung dalawa. babe, parang malabo naman yung sinasabi mo. Bakit hindi? Si Shaira lang yung kilala ko na galit sa ating dalawa. Siya yung may motibong pwedeng gawin to eh. May baka nakakalimutan mo, si Shaira nandun din siya, biktima din siya nung nilusob tayo ni Leon sa resort, diba? Bakit? Ewan ko na. Baka napaparaning lang ako. Nakakabwisit kasi. Ba't pare sila ginagawa ng issue yung pagbubuntis mo para lang mapaghiwalay tayo? Babe, kanina ko lang ulit nakita na ganun kagalit si Leon. Parang bumalik na yung dating mabagsik at halang na bituka. Pinagdadasal ko talaga na hindi siya ang ama ng batang to. Kasi kawawa naman kung may tatay siyang demonyo, diba? Listen to me. Hindi ka dapat mag-alala. Malakas ang kutob ko akong tatay ng bata. Magmamatch yung DNA at mapapatunayan natin na ako yung tatay ng bata. Wala nang iba. Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Naintindihan mo? Don't worry, anak. I'm sure everything will be alright. Pero nasa na si Jordan? Anong oras dadating? Mas maganda sana kung sabay kayong nandito para malaman ninyo yung result ng paternity test. Eh, nag-text naman po siya kanina. Sabi niya, paalis na daw po siya ng hotel. So, pang-amang na lang. Oo, relax. I'm sure everything will be alright. Mrs. Manansala, ready na daw po yung medical technologies namin para i-discuss sa inyo yung result ng paternity test. Pwede po bang maghintay ng konti? Para naman sabay kami ng asawa ko. Padating na rin naman siya. Sige po, sabihin ko po. Thank you, thank you. Han!
Nagmamadali ako. May di-discuss ka tungkol sa event tonight kay Jeff na lang, please. Ha? Hindi ako nandito para sa event. Nakalimutan mo na ba ako ng araw ngayon? It's our 4th anniversary, simula na maging tayo. Kalimutan mo na yung tampo mo sa akin. Tara, mag-celebrate tayo. Ha? Let's go. Shy, wait. Tingin ko hindi na tama na mag-celebrate pa tayo. Our relationship is over. Hindi na importante sa akin tong araw na to. Ang mga anniversaries na sinaselebrate ko lang ay yung with Christy. Dahil siya yung asawa ko. So please, I have to go. Jordan, please don't do this. Jordan, please, huwag mo naman akong baliwalain. Hanggat hindi pa nata-terminate yung kasal natin, asawa mo pa rin ako, Jordan! I deserve your time! I deserve your attention! Stop this car, please! Mag-usap muna tayo, Jordan! Jordan, please! Han, please, kausapin mo muna ako! Please! Tumigil ka na! Ayaw mo ako kausapin? Ha? Ayaw mo? Sige! Patayin mo na ako! Anong ginagawa mo, Shay? Sige na, ito naman yung gusto mo, di ba? Sige, sagasaan mo ako! Oh! Shaira! Sige na! Ano ba hihintayin mo? Sagasaan mo na ako! Ito naman yung gusto mo, di ba? To get rid of me, go! mo? Bakit yung tagal naman yata ng asawa mo? Nag-text naman siya, ma. Sabi niya, on the way na siya, kaso 10 minutes ago pa yun eh. Baka lang na-traffic siguro. Pasensya na po, Mrs. Magansala. May next appointment po kasi yung medical technologist na naka-assign sa inyo. Pwede na raw po ba kayong makausap? Tara po. Sige po, sorry. Okay, okay. Thank you. Sige! Sagasaan mo na ako! Ito naman yung gusto mo, di ba? To get rid of me, go! mo? Sige na! Hindi! Bitawan mo ako! Tumigil ka na! Sandali, bitawan mo ako! Tumigil Hayaan ka mo na! na ako mamatay, di ba? Ito naman yung gusto mo! Tumigil ka na! Sila naman yung importante sa'yo, di ba? Oh, Glenn. Ma'am Carmen, Christy, pasensya na po kayo kung hindi ko na mahihintay si Jordan. It's okay. May atin na po kasi akong convention. Tsaka ayoko naman pong ibigay sa ibang medtech yung result ng lab test niya. Kasi gusto ko po na ako mismo ang mag-discuss nito sa inyo. Of course. Tumigil ka na nga! Ano ba itong ginagawa mo? Kung dati mapapaniwala mo ako sa mga acting mo na gusto mong magpakamatay, pues ngayon hindi na ako maniniwala. Oo, siya ang importante, si Christy. Siya si Tori at yung magiging baby namin. Hindi mo nga anak yung pinagbubuntis ni Christy. Here's the result of the procedure that we conducted. As stated there, hindi nag-match ang genetic markers ng alleged father sa batang dinadala mo. The probability of paternity is 0%. Ibig sabihin nito, ma, hindi si Jordan yung pamanong bata. Kailan mo ba bubuksan yung mata mo? Nang makita mo yung katotohanan na hindi naman malinis yung babaeng yon? Ha? Bunga ng pagtataksil niya sa'yo, yung pinagbubuntis niya. Anak ng ibang lalaki, yung pinagbubuntis si Christy! Patutunayan ko sa'yo na mali ang binibintang mo. Kapag nakuha ko yung DNA result mamaya, ibabalandra ko sa pagmumukha mo para tumikom na ang buwangan mo sa pag-iimbento ng mga kwento.